Ang napakagandang campus flower ay gustong angkinin ako, kaya't sa harap ng libu-libong estudyante at guro ay nag-propose siya sa akin, at sinabing mahal niya ako sa loob ng 4 na taon. At ang principal ay hindi nagalit, bagkus ay pinayagan kaming magpakasal agad. Hindi ko akalain na ako, na naging tagasunod sa nakaraang buhay, ay susundan pala ng campus flower. Sa graduation ceremony, ang principal ay nagbigay ng masiglang talumpati sa entablado. Ang mga estudyante sa ilalim ay inaantok, hanggang sa umakyat ang host para gisingin sila mula sa pagkakatulog. Pagkatapos ng talumpati ng principal, susunod na tatawagin si Tsukiki bilang kinatawan ng estudyante. Ang bulwagan ay sumabog sa masigabong palakpakan. Si Tsukiki, suot ang kanyang graduation gown, na may mahahabang at mapuputing binti, ay dahan-dahang lumakad papuntang entablado. Nakasmile siya, malambot ang tingin, parang simoy ng hangin. Nang umakyat si Tsukiki, biglang nag-ingay ang mga estudyante. Ang ganda ng campus flower, kahit naka-graduation gown ay napakaganda. Siyempre, si Tsukiki ang aking diyosa. Balita ko rin daw wala siyang boyfriend. Kinuha ni Tsukiki ang mikropono at inikot ang tingin sa mga estudyante. Kumuha siya ng maliit na notebook mula sa bulsa at nagsalita hanggang sa huli. Isara niya ang notebook na mula ang kanyang pisngi sa espesyal na sandaling ito. Gusto kong magsabi ng isang bagay kay Ginoong Basna. Biglang nag-ingay ang bulwagan, lahat ay nagtataka kung ano ang sasabihin niya. Nakaupo ako sa huling hanay, sobrang kinakabahan. 4 na taon na akong nakalipat sa mundong ito. Hindi pa na-activate ang system, bukod sa pagiging gwapo, wala akong pakinabang. Habang nagugulat ako, nakita kong tumingala si Tsukiki at diretsong tumingin sa akin. Huminga siya ng malalim at itinaas ang mikropono, Chenzi. Mahal kita sa loob ng 4 na taon, maaari ba kitang pakasalan? Pagkatapos ng mga salitang ito, tahimik ang buong lugar, lahat ay nagulat. Sino ang mag-aakala na si Tsukiki ay magtapat sa publiko kay Chenzi, at hindi lang pagtatapat, kundi isang agarang proposal. Nang marinig ko yon, napatanga rin ako. Si Tsukiki ay nag-propose sa akin. Masigla kong kinuskos ang aking mga tainga. Natatakot akong baka nagkamali ako ng dinig, ngunit ang sigawan sa paligid ay nagpapatunay na hindi ito guni-guni. Grabe, talagang nagtapat si Tsukiki at nag-propose pa sa harap ng lahat. Sino ba si Chenzi? Putangina, gusto ko siyang hamunin sa suntukan. Biglang sumabog ang bulwagan, maraming mga tingin parang kutsilyo ang tumutok sa akin. Ang mga lalaking lihim na nagmamahal kay Tsukiki. Naggangalit ang ngipin, gustong kainin ako ng buhay. Ang aking mga kaklase naman ay natatarantang nakatingin sa akin, parang nakakita ng kakaibang nilalang. Tulala na ako. Bago ito, ang mga usapan naming dalawa ni Tsukiki ay hindi lalampas sa 10 pangungusap. Siya ang kinikilalang diyosa ng buong paaralan. Ang mga humahabol sa kanya ay pumipila mula sa gusali hanggang sa gate. Ngunit ngayon, siya ay nag-propose sa akin sa harap ng lahat sa graduation ceremony. Ano ba ito? Pero hindi ito ang mahalaga ngayon. Ang mga estudyante sa bulwagan ay sumunod sa tingin ni Tsukiki, lahat ay nakatuon sa akin. Kung pribado lang, na ganoon siya magtapat sa akin, okay lang, dahil matagal ko na ring hinahangaan si Tsukiki. Hindi lang siya maganda, may magandang katawan din at higit sa lahat. Sabi wala raw siyang boyfriend sa buong 4 na taon ng kolehiyo, ibig sabihin. Maaaring siya ay pero ngayon, sa banal at marangal na graduation ceremony. Nakikita ang nakamamatay na tingin ng principal at ang inggit at puot ng mga kaklase. Nalilito ako. Ano ang gagawin? Tatanggapin o tatanggihan? Sa ilang segundo, maraming ideya ang pumasok sa isip ko. At sa oras na yon, si Tsukiki ay nakatayo sa entablado, nagniningas ang tingin sa akin, sobrang kinakabahan din siya. Dahil hindi niya alam kung tatanggapin siya ni Chenzi. Mula nang pumasok siya sa kolehiyo, nahulog na siya kay Chenzi. Pero wala siyang lakas ng loob na magtapat at ngayon malapit na silang magtapos. Kung hindi siya magiging aktibo, wala na siyang pagkakataon mamaya. Sa pag-isip niya, mabilis na tumibok ang kanyang puso. Nakaupo ako sa ilalim ng entablado, nahihirapan sa desisyon. Sa sandaling iyon, nang marinig ko ang tunog na ito, halos tumalon ako mula sa upuan. 4 na taon. Alam mo ba kung paano ko ginugol ang 4 na taon? Ngayon lang na-activate ang system, tapos na ang 4 na taon ng kolehiyo. Dumating ito ng huli at nagbigay pa ng asawang campus flower. Ano pa ba ang pipiliin? 4 na taon akong nakalipat sa parallel world na ito, parang patay na isda na nakahiga lang, araw-araw naghihintay na dumating ang system. Minsan iniisip ko kung niloloko lang ako ng tadhana, na saan ang aking pagiging pinili. Wala man lang system na ibinigay. Sino ang mag-akala na ang proposal ni Tsukiki ngayon ay magpapalabas ng system? Pagtingin sa dalawang opsyon, hindi na ako nag-isip pa at pinili ang una. ₱1,000,000 ang pumasok sa account.
Hindi lang kasal sa campus flower, kahit sa baboy ay pwedeng kong isaalang-alang. Sumigaw ako ng may matinding pananabik sa suksiw niyaw na nasa entablado. Tara na't kumuha ng sertipiko ngayon din. Nagulat si Sukiki sa katumango na may pamumula. CJ, ito na ang nagpahinto sa lahat ng estudyante. Ang mga kasama ko sa kwarto ay nagmulat ng bibig. Para silang nakakita ng multo. Diyos ko, totoo ba yan, apo? Ang graduation ceremony ay naging kasalan. Kahit sa teleserye hindi magagawa yan. Ang mga lalaking lihim na nagmamahal kay Sukiki ay bagsak ang loob. Nagdadabog sila, parang gusto nang mamatay. Nang lumabas kami ni Sukiki mula sa civil registry, mayroon na kaming 20 libro. Nang makita ko ang 1,000,000 sa telepono, halos tumalon ako sa tuwa. 4 na taon, sa wakas dumating na ang sistema. At may extra pa akong asawa na campus beauty. Hindi ba ito malaking pakinabang? Chenje, ano't nakatulala ka? Baka nagsisisi ka na? Napatingin sa akin si Sukiki na nakatagilid ang ulo. Hindi naman eh. Umiti ako at lumapit sa kanya. Kumuha na tayo ng sertipiko, hindi ba dapat magpalit na ng tawag? Tawagin mo akong asawa. Namula si Sukiki na parang hinog na mansanas, pero mahina niyang sinabi. Asawa, ang bait naman, sabi ko at marahang hinimas ang kanyang buhok. Nagulo ang Binha University. Ang video ng pampublikong pag-amin ni Sukiki ay kumalat sa internet. Dumiretso ito sa top 10 ng trending. Alam nyo, siya ang buong Binhay. Ang pinakamagandang campus beauty na hinabol ng maraming mayayamang lalaki sa loob ng 4 na taon, ngunit walang nakaabot. Pagkatapos kumuha ng sertipiko, dinala ko si Sukiki pabalik sa dorm para mag-empeke. Sa sandaling iyon, dumating din ang ilang kaibigan mula sa auditorium. AZ, ito ba eh? Tapos na ba kayo? Pumasok ang mga kasama ko sa kwarto at nakita kaming nag-empeke ni Sukiki. Una silang nagulat, saka lumapit. Katatapos lang yun. Ngumiti ako at iwinagayway ang pulang libro. Ngayon ay legal na kaming mag-asawa. Nang marinig ang mag-asawa, namula ang tenga ni Sukiki. Ang mga kasama ko ay gulat na gulat. Diyos ko ni. Ang hirap ng iba na habulin ang campus beauty, ikaw naman, siya pa ang nauna sa'yo. Talagang dahil sa gwapo ka, kaya mo gawin ang gusto mo. Nagsusulatan ang inggit sa kanilang mga mata. AZA. Matatapos na tayo, magkakahiwalay na tayo. Paano kung magkasama tayo ng huling beses? Kumain tayo ng pamamaalam, suhestyon ng kasama ko. Tumingin ako kay Sukiki. Asawa, ano sa tingin mo? Lalong nagulat si Sukiki. Mula sa labas ng civil registry, lagi ko siyang tinatawag na Sukiki. Biglang nagbago ang tawag ko sa asawa. Nagugulat siya. Kahit nahihiya, hindi maitago ang ngiti sa kanyang labi. Asawa, mahina niyang sabi na may pamumula, gutom na ako. Ngunit, makakaabala ba ako sa inyo? Hindi. Sumenyas ang mga kasama ko. Karangalan naming kumain kasama ang campus beauty. Samantala, sa isang gusali ng opisina, isang babaeng naka-bodycon skirt at naka-high heels. Mabilis na pumasok sa opisina. Siya si Suki, ang ate ni Sukiki. Wala pang 30 taong gulang, naging marketing director na ng pamilya. Kahit may pamilya siyang likuran, kitang-kita ang kanyang kakayahan. Dala ang kape, bumalik si Suki sa kanyang mesa at magsisimula ng mag-file. Bigla niyang narinig ang mga empleyado sa labas. Nagkukwentuhan tungkol sa chismis, ang paksa ay ang kanyang kapatid na si Sukiki. Tatayo na sana siya para magtanong kung ano ang pinag-uusapan nila nang biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Nagpadala ang kanyang best friend ng video. May mga salita ito, narinig ko ikakasal na ang kapatid mo. Congratulations! Kapag may kasal na, tawagan mo ako. Pinindot niya ang video, nakita ang kapatid sa graduation ceremony. Ang pampublikong pag-amin na eksena. Nalito siya. Si Sukiki ay palaging umiiwas sa mga lalaki. Sa 4 na taon ng kolehiyo, wala man lang lihim na manliligaw. Paano siya biglang nag-propose? Ang babaeng ito. Nanginginig ang kamay ni Suki na may hawak na telepono. Sobrang kilala niya ang kanyang kapatid. Mapagmataas ang ugali. Ayaw niya sa mga pasaway na mayayaman. Ngunit ngayon, hindi pwedeng ganito. Kailangan kong itanong. Agad na nag-message si Suki kay Sukiki. Sa oras na yon, hawak ko ang kamay ni Sukiki at naglalakad palabas ng paaralan. Pinalitan niya ang kanyang toga, nakasuot ng tank top at maikling palda, ipinapakita ang mahahabang binti. May puting canvas shoes siya. Ang ganda niya kaya hindi ko maialis ang tingin. Tinitigan ko siya. Tumunog ang telepono ni Sukiki. Pinindot niya ang voice message. Narinig ang excited na boses ng kanyang ate. Oh, nakita ko ang video. Sa graduation ceremony mo nag-propose ka sa isang lalaking nagngangalang Chenzi. Ano ang nangyayari? Dinilaan ni Sukiki ang kanyang dila. Pindutin ang voice button. Ate, huwag ka munang magalit. Hintayin mo akong makasama ang asawa ko at ang kasama niya sa kwarto para sa huling kainan, saka kita papaliwanagan. Pagkasabi, nisilent na niya ang phone. Sa opisina, tuluyang nagulo si Suki. Ang mga sinabi ng kapatid niya ay nagpaliwanag na lahat. Talagang kasal na siya.
Ang lalaking iyon ay si Chenzi. Saan ba galing si Chenzi? Bulong ni Suki sa sarili. Habang iniisip niya, lalo siyang naaliw. Ang kapatid niya ay seryoso sa relasyon. Paano siya biglang naging tanga? Kung malaman ito ng mga magulang, tiyak na magkakagulo. Kinuha niya ang phone at ibinalik. Dahil sinabi ng kapatid na babalik para magpaliwanag, hintayin na lang niya. Kung tunay na mabait ang lalaki sa kapatid niya, bilang ate, natural na magsasalita siya ng mabuti para sa kanya. Napansin ko na may kakaiba sa ekspresyon ni Sukiki nang itago niya ang phone. Hinalikan ko siya sa baywang at nagtanong. Mahal, ano ang sinabi ng ate mo? Mukhang alam niya ang tungkol sa kasal natin. Hinawakan ni Sukiki ang ilong. Baka mabilis na itong makarating sa mga magulang ko. Pero mabuti na rin. Nga, hindi tayo nagsabi ng kusa. Tumawa ako at nagbiro. Ngayon, nagsisisi ka bang nagpakasal ka sa akin? Siyempre hindi. Walang pag-aatubiling sumagot si Sukiki. Ang makapag-asawa sa'yo ay ang pinakamalaking pangarap ko sa buong 4 na taon ng kolehiyo. Hinila ko siya sa aking mga bisig. Sige, mag-post tayo sa moments para ipahayag. Namula si Sukiki at tumango. Ang maging asawa ko ay isang malaking swerte rin para sa kanya. Ang mga kasama niya sa kwarto sa likod ay napapailing. Ang graduation ay sapat na malungkot, wala pa silang kasintahan. Ikaw naman, ang babaeng pinakamaganda sa eskwela ay kusang sumuko sa'yo. Sobra ka na. Nagkibit balikat ako at mumiti na walang muwang. Kasalanan ba namin ito? Ang mga kasama ay napapailing. Akala mo ba lahat ay katulad mo? Mukha kang modelo. Pati ang babaeng pinakamaganda ay sumuko sa'yo. Makalipas ang ilang minuto, dumating kami sa maliit na mundo malapit sa eskwela. Dito ay napakasaya. Maraming restoran ang puno. 4 na taon sa kolehiyo. Karamihan ng mga kainan ng kwarto namin ay dito. Pamilyar na pamilyar kami sa bawat tindahan. Habang naglalakad, pumasok kami sa isang regular na Chinese restaurant. Maliit ang lugar, ngunit marami ang pagkain. Umupo kami sa tabi ng bintana. Puno ang restoran ng mga estudyanteng kumakain ng huling pagkain. May mga magkakasama sa kwarto. At mga magkasintahan na hiwalayan na. Malapit na ang graduation, kaya malungkot ang kapaligiran. Marami ang namumula ang mata habang kumakain. Si Wangbo, ang may-ari, ay isang mataba na otaku. Nang makita kami, agad siyang bumati, Xiao Chen, andyan na kayo. Gaya ng dati, isang dosenang beer muna. Lumingon siya kay Sukiki. AZ, marunong bang uminom si Su? Yumeling si Sukiki. Allergic ako sa alak. Isa ng dosenang beer at isang bote ng soy milk. Masayang tumakbo si Wangbo para mag-ayos. Kinuha ni Sukiki ang phone at lumapit sa tenga ko. Mahal, hindi pa dumarating ang pagkain. Mag-picture tayo. Hindi ba sabi mo magpo-post ka sa moments? Tandaan mong yakapin mo ako. Ngumiti ako at hinila siya sa aking mga braso. Click! Nakakuha kami ng malapit na picture. Nag-post ako sa moments, tapos na ang 4 na taon ng kolehiyo. Masaya ang bagong kasal. Sumunod si Sukiki, natupad ang pangarap. Sa totoo lang, hindi nagtagal ay nagulo na ang moments. Walang tigil ang tunog ng phone ni Sukiki. Ang mga lalaking lihim na nagkagusto sa kanya ay nakakita ng marriage certificate at gusto na lamang lunukin ang phone. Ang kanyang mga kamag-anak ay tuliro. Hindi nila maintindihan ang sitwasyon. Tapos na ang huling kainan. Dinala ako ni Sukiki sa kanyang maliit na villa. Itong bahay ay binili ng kanyang mga magulang. Wala pang 10 minuto mula sa Binhai University. Kahit may mas malaking villa sila. Mas gusto niyang mamuhay ng mag-isa. Mula nang mag-internship siya sa ika-4 na taon, hindi na siya humingi ng pera sa pamilya. Inalalayan ako ni Sukiki papunta sa sofa. Tiningnan niya ang aking bahagyang lasing na mukha at mahinang nagtanong. Mahal, okay ka lang? Gusto mo bang uminom ng tubig? Kumaway ako. Okay lang. Umupo ka rin at magpahinga. Tumingin ako sa paligid. Bago ang mga kasangkapan, malinis ang sala. Sa balkonahe ay may mga halaman. Ang buong bahay ay puno ng mainit na pakiramdam. Hindi na nagbago ng damit si Sukiki. Pumasok siya sa kusina. Sandali lang, naglabas siya ng isang mangkok ng sabaw para sa hangover. Mahal, inumin mo ito. Maliligo muna ako. Pagkasabi, pumasok siya sa banyo. Parang isang abalang pukyutan ang kanyang anyo. Sa kanyang likuran, naramdaman ko ang init sa aking puso. Sa nakaraang buhay, naranasan ko ang 900 at 76 na trabaho. Maagang namatay ang mga magulang ko. Mula pagkabata, mag-isa ako. Wala pang nagmalasakit sa akin ng ganito. Ngayon, sa mundong ito, hindi lang ako nagkaroon ng sistema. At may dagdag pa akong asawang campus beauty, mabait at maalaga, may sariling bahay pa. Ang saya na parang panaginip. Nanumpa ako sa aking sarili na gagawin kong pinakamasayang babae si Sukiki sa buhay na ito. Sa pag-isip na ito, ginising ko ang sistema at sinimulang pag-aralan ito. Sistema. Anong mga kakayahan mo? Sagot ng host, ang sistemang ito ay idinisenyo upang tulungan ka na maging pinakamahusay na asawang lalaki. Basta mapasaya mo ang iyong asawa at matapos ang mga gawaing may kaugnayan sa kanya.
Makakakuha ka ng mga gantimpala. Umangat ang sulok ng aking bibig. Sa madaling salita, ang sistemang ito ay pilit akong ginagawang isang asawang sobrang mapagmahal. Basta mapasaya ko si Tsukiki, tuloy-tuloy ang mga gantimpala. Kumalabog ang pinto ng banyo. Lumabas si Tsukiki pagkatapos maligo. Nakasuot ng sleeveless na pantulog. Basa ang buhok na nakadapo sa balikat, mamula-mula ang pisngi. Ang mahahabang binti ay lalong nakakasilaw sa ilaw. Nanlaki ang aking mga mata saglit hanggang sa siya ay lumapit bago ako natauhan. Asawa, tapos na akong maligo. Maliligo ka ba? Mahina ang boses ni Tsukiki, may bahid ng hiya. Umiling ako. Tumigil ang aking tingin sa kanya saglit, biglang ngumiti. Asawa, gusto mo bang pumasok at kuskusin ang likod ko? Biglang namula ang mukha ni Tsukiki. Nagmamadaling umikot. Hindi ko pa naliligpit ang kusina. Ikaw na lang maligo. Pagkasabi noon, mabilis siyang tumakbo sa kusina. Ngumiti na lang ako at hindi na siya inasar. Kahit kasal na kami. Maikli pa ang aming pagsasama, kaya naman natural lang na mahiya si Tsukiki. Pumasok ako sa banyo. Naligo ng mabilis. Tumayo sa harap ng salamin at pinagmasdan ang aking mukha, puno ng iniisip. Ang mapangasawa ang babaeng katulad ni Tsukiki. Ay parang swerte na nakuha sa dating buhay. Pero napakalaki ng agwat namin. Siya ay campus beauty. Mayaman ang pamilya, samantalang ako, walang iba kundi ang mukha ko. Ano kaya ang isipin ng kanyang mga magulang sa akin? Ano kaya ang sasabihin ng mga kaibigan? Nagkuyom ako ng kamao, puno ng pagkabagabag. Sa dating buhay, nabuhay akong walang kwenta. Sa buhay na ito, hindi ko na ulitin ang pagkakamaling iyon. Sa sandaling iyon, may tumunog sa aking isipan. Ding! Unang aral para sa host na asawa, magluto para sa asawa at makuha ang kanyang papuri. Gantimpala, isang bagong manlalaro na package. Nang marinig ang gawain, medyo nahirapan ako. Magluto. At kailangan pa akong purihin ni Tsukiki. Ang iba ay kaya ko pang gawin, pero ang pagluluto ay wala akong alam. Bahala na, hindi na maaga, bukas na lang. Kinaumagahan, ang sikat ng araw ay pumasok sa sala. Nagmasahe ako ng aking mga mata, mahimbing ang tulog na parang baboy. Pagkatapos maghilamos, naalala ko ang gawain ng sistema. Magluto para sa asawa at makuha ang kanyang papuri. Pumasok ako sa kusina. Binuksan ang refrigerator at inilabas ang maraming sangkap. Sa dating buhay bilang isang homebody, wala akong alam maliban sa instant noodles. Sa wakas, nagpasya akong magluto ng beef noodle soup. Naghanda ng karne, nagbukas ng apoy, nagluto ng pansit. Pagkalipas ng 10 minuto, isang mainit na beef noodle soup ang nailuto. Sumubok ako ng isang subo, ayos naman ang lasa, at least luto ang karne. Pero para purihin ako ni Tsukiki, malayo pa. Sa sandaling iyon, tumunog ang boses ng sistema. Ding! Dahil nagluto ang host para sa asawa. Gantimpala, dagdag sa kakayahang magluto, dagdag sa lakas. Natigilan ako, ay ganun din pala. Kahit simpleng noodle soup lang ay may gantimpala. Mukhang hindi nagsisinungaling ang sistema. Basta mapasaya ang asawa, darating ang gantimpala. Ngumiti ako at nagluto ng isa pang bowl ng noodles. Ding! Dahil nagluto ang host para sa asawa, gantimpala, dagdag sa kakayahang magluto, dagdag sa lakas. Sumubok ako ng bagong lutong noodles at natuklasan na dahil sa dagdag na kakayahang magluto. Mas masarap na ito kaysa dati. Pagkatapos, nagluto ako ng ikatlong bowl at nagpa siyang magsanay pa. Pagkalipas ng kalahating oras, inihain ko ang ikalimang bowl ng beef noodle soup sa mesa. Sa wakas, tumigil na ako. Hindi pa nagigising si Tsukiki, kaya sinamantala kong buksan ang panel ng sistema upang tingnan ang aking mga estatistika. Host na si Chenzi, kasarian lalaki, edad 22. Lakas 5, tibay 5, lakas pisikal 6. Liksi 3, karisma 10, kakayahang magluto 7, antas gitna. Maihahambing sa chef ng restaurant. Swerte 2, walang talento sa ngayon. Tinignan ko, tumigil ang aking tingin sa hanay ng kakayahang magluto, umangat ang sulok ng aking bibig. Ang kakayahang magluto ay tumaas sa antas gitna, kayang pantayan ang chef ng restaurant. Inihain ang natitirang noodles sa mesa. Pumasok sa kwarto at mahinang tinawag. Asawa, gising na, kain na ng almusal. Yenan, bulong ni Tsukiki na inaantok, dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Sa unang tingin, ang aking gwapong mukha, na may apron, ay nagmistulang isang huwarang asawang lalaki sa bahay. Ang ganitong visual impact ay nagpamula sa kanya na mamula ang mukha, naalala ang nangyari kagabi, muntik na akong manggahasa. Kahit na siya ay tinulak ko palayo, nahihiya pa rin siya at hindi makatingin sa aking mga mata. Ngumiti ako at hindi ko pinansin, tayo na at kumain ng agahan. Si Tsukiki ay masunuring tumango, hinila ang kumot at naghanda ng bumangon, ngunit biglang nanigas ang kanyang kilos. Nadulas ang kanyang knitgown at nakatayo ako sa tabi na may malalim na tingin. Sumigaw si Tsukiki at mabilis na hinigpitan ang kanyang damit, lalong namula ang mukha.
Nagmamadali siyang pumasok sa banyo, pagkaraan ng ilang sandali, mamula-mula pa rin ang kanyang mukha. Ngunit nang makita ang nakahandang agahan sa mesa, umagos ang init sa kanyang puso, hindi niya inaasahan na magiging ganito ako kaasikaso. Talagang modelo ng asawang lalaki. Kahit nakasal na kami, hindi pa siya ganap na sanay sa aking presensya. Pero dahil pinili niya akong pakasalanan, nagpa siyang dahan-dahang masanay at gampanan ang tungkulin bilang asawa. Ito ang pinakamasarap na bowl ng noodles, subukan mo. Inilapit ko ang huling bowl ng beef noodles kay Sukiki. Subukan mo. Tumango si Sukiki, kumuha ng ilang noodles gamit ang chopstick at inilagay sa kanyang bibig. Pagkatapos ng ilang pagnguya, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagtataka patungo sa tuwa. Inakala niya na ako, isang gwapong lalaki, ay hindi magaling sa pagluluto. Ngunit hindi niya inaasahan na ganito kasarap, hindi talaga matatalo sa labas na restaurant. Maagang kumain kagabi, gutom na si Sukiki. Hindi na siya nag-abalang nguyain ng dahan-dahan. Nilamon niya ang buong bowl ng noodles ng mabilis. Ano ang lasa? Masarap ba? Umiti ako at nagtanong. Ang galing, sabi niya. Ang luto mo ay mas mahusay pa sa restaurant. Itinaas ni Sukiki ang kanyang hinlalaki at taimtim na pumuri. Kung masarap, kumain pa. Nagluto ako ng ilang bowls. Umiti ako ng kontento, puno ng lambing ang tono. Masayang tumango si Sukiki. Kahit na isang agahan lang ito, ang pangyayaring ito ay nagpaibig sa kanya ng kaunti sa akin, at nagsimula talagang tanggapin ako sa kanyang puso. Itinuring ako bilang kanyang asawa. Ding, binabati kita na kumpleto mo ang misyon. Nakuha mo ang papuri ng iyong asawa. Gantimpala, isang bagong manual na package. Kasama ang kasanayan, superb skill, poetic talent. Virile man, kasama ang teknolohiya, feature computer system. Hacker technology. Isang serye ng mga tunog ng gantimpala ang umalingaw-ngaw. Natigilan ako. Pagkatapos ay ngumiti ako ng bahagya. Hindi ko inaasahan na ang isang agahan ay magdadala ng ganito kalaking gantimpala. Binuksan ko ang system panel. Ang tatlong kasanayan ay agad na lumitaw. Superb skill. Kailangan para sa modelong asawa, hindi nakakalimot sa anumang anibersaryo. Poetic talent. Gamitin ang talino upang makuha ang puso ng asawa. Virile man. Lalaki, hindi dapat sabihin hindi kaya. Matapos basahin, hindi ko napigilan ang magreklamo, ang sobrang cringe naman nito. Ang unang dalawang kasanayan ay praktikal, ngunit ang huli, hindi ko naman kailangan, di ba? Ira the way, system, ano ang feature computer system? Tanong ko sa isip. Sagot sa host, ang feature computer system ay mula sa taong 2233, sariling pag-unlad ng koponan ng Dragon Country. Ito ang rurok ng mga domestic computer system. Lumiwanag ang aking mga mata, ito ay isang kayamanan na walang katumbas. Kumpara sa dating gantimpalang 1-0 milyon, ang halaga ng bagay na ito ay hindi masukat. Alamin ninyo, ang mga global computer system ngayon ay halos monopolado ng Microsoft at Apple, at ang Dragon Country ay laging nasa kawalan. Kung magagawa nating ilunsad ang domestic system, hindi lamang ito lilikha ng kayamanan, kundi itutulak din ang pag-unlad ng teknolohiya ng Dragon Country. Sa pag-isip na ito, nagpasya akong magtatag ng isang tech company, gamit ang 1-0 milyon mula sa system bilang panimulang pondo. Kahit na ang 1-0 milyon ay malayo sa sapat. Hindi ako nag-aalala. May teknolohiya na sa akin, madali lang kumita ng ilang maliit na target. At higit sa lahat, may sistema akong sumusuporta. Asawa, anong iniisip mo? Ang boses ni Sukiki ang pumutol sa aking pag-isip. Halika na at sabay kumain. Pinilit ako ni Sukiki nang makita akong natigilan. Bumalik ako sa katinuan at tumango. CJ, kararating ko lang sa upuan, at iniabot ni Sukiki ang isang peres ng chopstick. Asawa, para sa'yo. Kinuha ni Sukiki ang kanyang phone at kumuha ng litrato ng beef noodles sa mesa, pagkatapos ay nag-post sa Moments. Bago pa man siya matapos, ang phone ay nag-vibrate. Ang mga bagong kaibigan, mga kaklase sa kolehiyo, at maging ang kanyang mga magulang ay nakita ang post. Sa pagtingin sa mainit na bowl ng noodles sa larawan, lahat ay nagkomento. Kiki, okay lang ba ang ganitong pagpapakita ng pagmamahal? Umaga pa lang, hindi pa ako nagsipilyo, pinakain mo na ako. Ito ba ay ginawa ni Chenzi? Hindi ko inaasahan na may ganito siyang kakayahan. Girls, itong dog food na ito, ako na ang unang uminom. Nang mabasa ni Sukiki ang mga komento, hindi niya napigilang tumawa. Namula ang kanyang mukha ng kaligayahan, ang kanyang kurbadong pilikmata kasama ang matamis na ngiti ay nagpamangha sa akin. Para sa isang kagandahang tulad niya, ang inosenteng ngiti na may 2 dimples ay nakakapagpahumaling, halos gusto ko siyang kainin. Kiki, huwag kang maglaro ng phone, kainin mo na ang noodles bago lumamig. Paalala ko. Ang galing ng paningin ko, nakahanap ako ng gwapo at mabait na asawa. Ang galing pa niyang magluto, napakasaya ko, sabi ko habang ngumingiti sa alaala.
Maswerte rin ako na napangasawa kita, sabi ng magkasunod, hindi na malaya na ubos na ang pansit sa mangkok. Mister, makakakain pa ba ako ng almusal na luto mo? Tanong ni Sukiki na kumukurap ang mga mata sa pag-asa. Tumango ako na nakangiti, syempre, basta huwag mo lang gaanong husgahan ang luto ko. Nakangiting pilya si Sukiki, paano ko naman hahamakin? Ang luto ng mister ko ang pinakamahusay sa buong mundo. Iwinagayway ko ang kamay na medyo nahihiya, sobra na, ano ng sobra. Inilingon ni Sukiki ang ulo na may pagtataka, ibig kong sabihin, sobra na ang pambobola mo. Nagpout si Sukiki, wala akong pambobola, totoo ang sinasabi ko. Tama, isang pamilya tulad ni Sukiki, lahat ng mamahaling pagkain ay natikman na. Ngunit ang beef noodles na luto ko, naramdaman niya ang init ng tahanan. Kahit gaano pa kaganda ang pagkain sa 5-star hotel. Hindi ito katumbas ng pakiramdam ng pag-aari. Sa seryosong mukha ni Sukiki, hindi na ako nag-alinlangan. Naniniwala ako na hindi magsisinungaling ang tila bilog na babaeng ito. Villa ng New Village. Nakaupo si Sujeangwo sa hapagkainan, walang ganang kumain sa kabila ng maraming almusal. Ang post ni Sukiki sa social media. Parang tinik na tumusok sa kanyang puso. Ay, mabigat siyang nagbuntong hininga. Talaga naman, ang babaeng ikinasal ay parang tubig na itinapon, nakikisama na sa iba. Hindi man lang tumawag, puro post lang sa social media. Kinuha niya ang sandwich at isinubo sa bibig. Isinubo, sumakit ang tiyan. Ang munting jacket ay kinuha na ng iba, paano magiging komportable ang puso ng isang ama? Si Zhao Yalan sa tabi ay pinipigilan ang tawa. Laosu, sino na naman ang nagpagalit sa'yo? Tiningnan siya ni Sujeangwo ng masama, anong oras na nagbibiro ka pa? Sa totoo, may pananagutan ka rin dito. Kung hindi mo pinalaki si Kiki ng sobra, magiging ganito ba siya? Suminghot si Zhao Yalan. Pagdating sa pagpapalaki kay Kiki, sino ang masigit sa'yo? Bigla siyang nagpalit ng paksa. Sa seryosong usapan, dapat ba nating kontakin ang mga magulang ni Chenzi? Dahil kasal na ang dalawang bata, hindi ba dapat pag-usapan ang kasal? Ah, tama. Bigla siyang nagbaba ng boses, may isang mahalagang bagay pa, ang Dory. Biglang nagalit si Sujeangwo, asawa, akala ko kasing liberal mo ako. Hindi naman tayo nagkukulang sa pera, hindi kailangan gawing parang nagbebenta ng anak. Basta totoo ang pagmamahal ni Chenzi kay Kiki. Kahit magdagdag pa ako ay handa. Nagdilim ang mukha ni Zhao Yalan, bakit ka nagmamadali? Hindi pa tapos ang sasabihin ko. Kailangan ibigay ang dowry, ito ay tradisyonal na kaugalian. Hindi problema kung marami o kaunti ang pera. Ang ideya ko ay, kapag natanggap natin ang dowry, maaari nating ibalik ito ng 10 beses. Napatanga si Sujeangwo, muntik ng mabulunan sa tubig. 10 beses na ibalik? Anong uri ng pamilya ito? Kahit gaano ka-generous, hindi ganyan. Paano kung magbigay si Chenzi ng milyong dowry? Hindi ba tayo magbabalik ng 10 milyon? Iwinagayway ni Zhao Yalan ang kamay. Ano na hindi pwede? May mukha at laman, maipapakita pa ang kabaitan ng pamilya Su. Tumayo siya at nagtungo sa hagdan, ikaw na magligpit ng mga plato, akyat ako para magsampay ng damit. Tiningnan ang kanyang paalis na likuran. Napabuntong hininga si Sujeangwo nang walang magawa, magpapakasal ng anak babae, kailangan pa magdagdag ng pera, talagang malaking lugi. Ngunit dahil siya ay sariling anak, kahit hindi masaya, hindi siya dapat pagdusahin. Sige, 10 beses na lang. Pera ay maliit na bagay basta masaya si Kiki. At saka, parang hindi maganda ang kalagayan ng pamilya ni Chenzi, tinataya ko na hanggang 10,000 dowry lang. Kahit 10 beses ibalik, 1 milyon lang, maliit na pera. Sa pag-isip nito, medyo gumaan ang loob ni Sujeangwo. Ang tanging hindi niya gusto ay ang pagkuha ng lisensya ng kanyang anak ng palihim. Ngayon, umaasa na lang siya na si Chenzi ay mabait kay Kiki. Batay sa post ni Kiki. Nagluto si Chenzi ng almusal para sa kanya, maganda yon. Sa iba pang aspeto, kailangan pang obserbahan. Sa kabilang banda, si Sukiki, pagkatapos kumain ng 2 mangkok ng beef noodles, masayang sumandal sa upuan. Ang sarap, sabi niya habang hinahawakan ng tiyan, medyo busog. Inilapag ko ang mangkok at nagbiro, hindi ko inaasahan na si Suk Xiaohua ay may magandang katawan pero ganito kalaki ang kain. Kung malaman ito ng mga estudyante ng Binha University, malamang magulat sila. Inilingan ako ni Sukiki. Wala akong pakialam sa opinyon nila. Na, bakit mo pa ako tinatawag na Suk Xiaohua? Tawagin mo akong asawa, natatawang sabi ko, sige. Mahal kong asawa, tumayo ako para magligpit ng mga plato, agad akong hinawakan ni Sukiki sa kamay. Mahal, umupo ka na at magpahinga, ang natitira ay ako na ang bahala. Kumaway ako, okay lang, hindi naman ako pagod. Hindi pwede, dapat ako ang maghugas, namumupo si Sukiki. Pagod ka na sa pagluto ng almusal, simula ngayon ikaw ang magluto, ako ang maghugas. Magkatulong tayo, hindi nakakapagod, mumiti ako. Asawa, hindi ko akalain na isa kang mabuting asawa at ina noon. Itinaas ni Sukiki ang dibdib, pero hindi pa ako sapat, sa susunod ay mag-aaral ako ng mabuti.
Sisikapin kong maging mabuting asawa, tiningnan ko siya, pero magaling ka na ngayon, hindi pa sapat. Kailangan mas mahusay pa, naghuhugas ng pinggan, sumandal si Tsukiki sa akin. Asawa, maaga pa, lumapit ako sa kanyang tainga. Ano sa tingin mo, kami ba? Namulat ang mga mata ni Tsukiki, mahal. Sigurado ka bang may masama kang balak? Tumawa ako ng tahimik, sa tingin mo ba ako'y gano'n ang tao? Anong gusto mo? Walang sabi-sabi, niyakap ko siya sa baywang. Si Tsukiki ay naglakad paakyat, ang aga pa, balik tayo sa pagtulog ng konti. Huwag, may pasok pa ako sa trabaho, hindi natapos si Tsukiki, siya ay. Naitapon na sa kama, seryoso kong sinabi, asawa. Alam mo ba, sa mag-asawa, kung hindi gagampanan ang tungkulin. Iyon ay labag sa batas, nag-alala si Tsukiki, labag sa batas. Totoo ba? Natatawa ako sa loob, napakadali lokohin ng asawa ko, namula si Tsukiki. Sige, kung ganun, bahala ka na. Pagkalipas ng kalahating oras, nakahiga kami ni Tsukiki sa kama, nakakulot siya sa aking mga braso. Pula ang pisngi, kahit 2 araw na kaming kasal, may pagtutol pa rin siya sa susunod na hakbang. Naiintindihan ko, dahil hindi pa siya nagkakaromansa, biglang nagliwanag ang cellphone sa bedside table. Kinuha ni Tsukiki, tiningnan, kumunot ang noo, ilang tawag na ang ate. Baka dahil nagpakasal tayo ng walang paalam, nagalit ang mga magulang. Yumakap ako ng mahigpit. Huwag mag-alala, magkita tayo sa opisina mamaya, inihagis ni Tsukiki ang cellphone. Sumandal sa aking balikat, mahal. Isang araw, dalhin kita sa aking mga magulang, hindi ka pa nila nakikita, tumango ako. Sige, pero kailangan kong maghanda, paano kung hindi nila ako gusto? Natawa si Tsukiki, huwag kang mag-alala, tiyak na magugustuhan ka nila. Tumigil siya at nag-alala, pero ang iyong mga magulang, baka hindi nila ako gusto. Kinurot ko ang kanyang pisngi, huwag mag-alala, gusto ka ng aking mga magulang at mga kamag-anak. Kagabi tinawagan ka nila at pinuri ka, nagduda si Tsukiki, totoo ba? Tumango ako ng nakangiti, syempre totoo, napakaganda ng asawa ko. Sino ba ang hindi magugustuhan? Lalong namula ang mukha ni Tsukiki, tinakpan ang mukha. Nagmamaktol, mahal, nakakainis ka. Kahit ganun ang sinasabi, hindi mapigilan ang ngiti ng kanyang labi, marahan ko siyang niyakap. Asawa, may sasabihin ako sa'yo, balak kong magtayo ng negosyo. Namulat ang mga mata ni Tsukiki, magtayo ka ng negosyo. Umiti ako ng mapait. Hindi pwedeng palaging umaasa sa'yo, kasal na tayo pero nakatira pa rin ako sa iyong bahay. Nakakahiya ito para sa akin, gusto kong magtayo ng kumpanya, kahit man lang may sariling negosyo. Sumandal si Tsukiki sa aking balikat, nagniningning ang mga mata, mahal. Sinusuportahan kita, naniniwala akong magtatagumpay ka, tumigil siya at dinagdag. Kung kailangan mo ng pondo, makakatulong ako, lumingon siya sa bedside table, kinuha ang wallet, hinugot ang 2 bank card at iniabot. Ito ang aking aginaldo at sweldo mula pagkabata, nasa 6 milyon piso. Gamitin mo muna, tiningnan ko ang bank card sa aking kamay, uminit ang puso. Asawa, sa pera ako na ang bahala, ang negosyo ay aking responsibilidad. Hindi pwedeng ubusin mo ang iyong ipon, nag-alala si Tsukiki, huwag, mahal. Ang pinakamahalaga sa negosyo ay ang panimulang pondo, huwag kang makipot sa akin. Hinawakan ko ang kamay niya, at matatag na sinabi, naiintindihan ko ang intensyon mo, pero sa pagkakataong ito gusto kong umasa sa sarili ko. Maniniwala ka ba sa akin? Tumingin sa akin si Tsukiki, at sa wakas ay tumango. Sige, pero pangako mo sa akin, kung kailangan mo ng tulong. Sabihin mo sa akin. Umiti ako at hinimas ang buhok niya, syempre. Sa suporta mo, wala akong kinakatakutan. Isiniksik ni Tsukiki ang bank card sa kamay ko. May paninindigan sa mga mata niya, kasal na tayo ngayon, kalahati ng perang ito ay para sa'yo. Kunin mo na. Umiling ako at ibinalik ang bank card. Asawa, kaya kong harapin ang pera, kapag kailangan ko talaga. Manghihingi ako ng tulong sa'yo. Pilit siyang tumango, sige na. Tapos tumingin sa oras, at may pagsisisi sa boses, asawa. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho, mismo ako diba? Umiti ako at kinurot ang pisngi niya. Siyempre. Tumayo si Tsukiki para magpalit ng damit, namumula ang pisngi at itinuro ang pinto. Lumabas ka muna sandali. Nang lumabas siya na nakaayos na, lumiwanag ang paningin ko. Suot niya ang isang manika na damit, mahahaba ang mga babaeng binti na may medyas, mukhang propesyonal at kaakit-akit. Kinuha niya ang bag at kumaway sa akin, alis na ako. Asawa, pagkaalis niya, nagsimula akong mag-ayos ng mga gamit. Naghandang pumunta sa Bureau of Commerce para magparehistro ng kumpanya. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang sistema. Ding, natukoy na ang host ay nagsisikap na umunlad, tumangging kumain ng malambot na kanin. Gantimpala, nadagdagan ang alindog ng isa, nadagdagan ang swerte ng isa. Gantimpala, proteksyon para sa baguhan sa negosyo. Natigilan ako sandali. Ang unang 2 gantimpala ay madaling intindihin, pero ano ba ang proteksyon para sa baguhan sa negosyo?
Tila naramdaman ng sistema ang pagkalito ko. Agad na nagpaliwanag, ang proteksyon para sa baguhan ay isang patuloy na kakayahan. Hanggang sa itatag ng host ang kumpanya at ang halaga nito ay lumagpas sa ₱1, ang sistema ay otomatikong mag-ingat sa host mula sa panganib at mag-aalaga. Pagkatapos ng paliwanag, hindi ko napigilan ang ngiti, ang kakayahang ito ay ginawa para sa akin. Sa kasalukuyang kapaligiran ng negosyo, sa 10, siyam ang nalulugi. Sa kakayahang ito, hindi bababa sa makatipid ako sa maraming malindaan. Tiningnan ko ang oras, malapit na sa 10 oras. Kailangan kong magmadali sa Bureau of Commerce dahil ang unang hakbang sa negosyo ay hindi maaaring maantala. Tiningnan ko ang oras. Pumasok ako sa banyo, nagsuot ng formal na damit at mukhang masigla. Paglabas, sumakay ako ng taxi diretsyo sa Bureau of Commerce at inabot ng kalahating oras para magparehistro ng bagong kumpanya. Pagkatapos ng mga dokumento, dumiretso ako sa sentro ng Binhay City at nakakita ng magandang gusali ng opisina. Diretsong inarkila ang opisina na mahigit 1,000 metro kwadrado. Kahit mahal, para sa pangmatagalang pag-unlad ng kumpanya. Pilit kong pinirmahan ang kontrata. Sa loob ng bansa, tiyak na magiging ang Icon Technology ang nangungunang kumpanya sa buong mundo. Pagkatapos ng mga ito, umuwi ako para ihanda ang mga bagay tungkol sa kumpanya. Samantala, nagmaneho si Sukiki papuntang Subruk. Pagkatapos ng graduation, pwede siyang pumunta sa ibang bansa para umunlad. Pero pinili niyang manatili sa loob ng bansa sa sariling kumpanya. Simple lang ang kanyang layunin. Gumawa ng isang tatak ng pampaganda na kilala sa buong mundo para maipakilala ang lokal na produkto sa mundo. Hindi siya tulad ng iba na pumunta sa ibang bansa at akala na mas maganda ang buwan doon. Pagbalik, ang mga taong biglang nagsasalita ng Ingles ay lagi siyang naiinis. Lalo na ang pagmamataas sa kanilang pagbanggit, parang ang banyagang tatak ang katotohanan. Ito ay lalong nagpatingkad sa kanyang layunin, paliwanagin ang lokal na produkto sa internasyonal na entablado. Paglabas ni Sukiki ng elevator, narinig niya ang ilang kasamahan na nag-uusap, si Kiki Jai ay nahuli ngayon. Ito ang unang beses. Sabi nila kahapon ay ikinasal siya kay Chenzi. Nag-announce na sa WeChat Moments. Ang gabi ng kasal, normal lang na mahuli. Noong nakaraang taon, si Xiaolan ay nagkaroon ng boyfriend, kinabukasan iba. Nang makita nilang lumapit si Sukiki, agad silang tumahimik. Tumango si Sukiki, pasensya na. Nahuli ako. Agad na tumayo si Xiaolan, magandang umaga, Kikiji. Tinuro siya ni Sukiki, i-print mo ang plano na iyon at dalhin sa opisina ko. At tawagan si General Manager Wang, tanungin kung handa na ang bagong produkto. Alam nila na si Sukiki ay hiwalay ang pribado at opisyal. Sa pribado, pwedeng masaya makipagkwentuhan. Pero sa trabaho, hindi siya nag-aksaya ng oras. Ito rin ang dahilan kung bakit. Kahit na siya ay pinagtatawanan ng lahat, handa pa rin siyang tawaging Ate Kiki. Pumasok si Sukiki sa opisina. Biglang nagpalit siya sa mode ng trabaho. Ang palda na hanggang hita ay nagpapakita ng mahahabang linya ng kanyang katawan at ang tunog ng kanyang itim na takong na humahampas sa sahig. Malinaw at malakas, buong katawan niya ay naglalabas ng malamig at mapangakit na aura, parang isang babaeng presidente. Umupo siya sa kanyang desk, binuksan ang computer, at nagsimulang magproseso ng mga dokumento. Malapit na ang tanghali nang pumasok si Suki, bahagyang nakakunot ang noo. Kiki, tinawagan kita ng maraming beses, bakit hindi ka sumasagot? Ngayon ay huli ka pa, at pagdating mo ay hindi ka man lang naghanap sa akin. Tumingin si Sukiki at mumiti. Pasensya na ate, sobra akong nakatulog ngayong araw. Ano ang kailangan mo sa akin ng ganito kaaga? Nagpout si Suki, gusto kang yayain ni nanay para sa tanghalian, pag-usapan ang tungkol kay Chenzi. Ibinaba ni Sukiki ang dokumento at tinitigan siya, alam ba ni nanay na kasal na kami ni Chenzi? Napailing si Suki na may tawa, nag-post ka ng selfie, nagpakita ng almusal, at naglabas pa ng marriage certificate. Sino ba ang hindi nakakaalam? Biglang napahiya si Sukiki, ay naku. Nakalimutan kong i-block si nanay at tatay. Ano ang sinabi nila? Ano pa ba ang masasabi nila? Dahil kinuha na ang marriage certificate, wala na silang magagawa kundi tanggapin. Bumuntong hininga si Suki. Pero hindi ko sinabing magugustuhan nila si Chenzi. Nanlamig ang ngiti ni Sukiki. Ate, ano ang ibig mong sabihin? Inismiran siya ni Suki. Sinasabi ko lang na hindi sila tutol, hindi ko sinabing magugustuhan nila siya. Napabuntong hininga si Sukiki. Sana sinabi mo na lang agad na aksaya ang saya ko. Nagbulong si Sukiki. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo. Bumuntong hininga si Suki at tinapik ang balikat niya. Huwag kang masyadong malungkot, talagang hinahangaan ni nanay at tatay si Chenzi, kung hindi, hinila ka na nila pauwi. Tara na, hinihintay tayo ni nanay sa restaurant. Pagkalipas ng 10 minuto, dumating sila sa isang pribadong kainan, nakaupo si Zhao Yalan sa tabi ng bintana at kumakaway sa kanila. Kiki, Suki, maupo na kayo.
Pagkaupo ni Sukiki, hindi niya napigilan ang magsalita, "Nanay. Pasensya na, hindi ko kayo kinonsulta bago ako nagdesisyon na kumuha ng marriage certificate." Ngumiti si Zhao Yalan at umiling. "Baliw na bata, huwag kang mag-alala, hindi kita sinisisi ni nanay. Matanda ka na, gusto lang namin na sa susunod." "Xiaoqi, tama ka. Ngayon, gusto kitang kausapin ni nanay para sabihin mo kay Chen Zi pagkagaling mo sa trabaho. Ibigay mo sa akin ang numero ng telepono ng kanyang mga magulang." Medyo naguguluhan si Sukiki, para saan ang numero? Ininom ni Zhao Yalan ang kanyang tasa, mahinahon ang tono dahil balak ninyong magpakasal. "Kailangan nating paghandaan ang kasal at ang handaan. Ipagkatiwala niyo sa amin ang mga bagay na ito. Maghanap kayo ng oras. Papuntahin ang mga magulang ni Chen Zi, magkita-kita ang dalawang pamilya, at pag-usapan ang tungkol sa dot at ginto." Natigilan si Sukiki, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pagdating sa pag-book ng hotel at paghahanda ng handaan, wala siyang masabi, pero nang nabanggit ang dote at ginto, agad siyang nakakunot ang noo. "Nanay, hindi naman tayo salat sa pera, bakit kailangan magbigay ng dote ang asawa ko?" Pumikit si Zhao Yalan. "Ang pamilyang Su ay may pangalan sa binghay, kung hindi tayo tatanggap ng dote, parang hindi maganda." Nagpaut si Sukiki. "Hindi, ayaw ko. Si Chen Zi ay nagsisimula pa lang sa kanyang negosyo, ayaw ko siyang pabigatan." Pero biglang umiti si Zhao Yalan, "Sinabi ng tatay mo, kahit magkano ang ibigay ni Chen Zi na dot, babayaran niya ito ng 10 ulit. Sigurado ka bang ayaw mo?" Natigilan si Sukiki. 10 ulit? Nanay, nagbibiro ka ba? Kailan naging ganito ka-generoso si tatay? Tiningnan siya ni Zhao Yalan ng may kahulugan. Sa pag-isip na ito, pumalakpak si Sukiki sa kanyang sarili dahil sa kanyang katalinuhan. Pagkatapos ng tanghalian, umalis si Zhao Yalan kasama sina Sukiki at Suki mula sa restaurant. Bago sila maghiwalay, lalo siyang nag-atas. "Sukiki, tandaan mong ipakontak sa akin ang mga magulang ni Chen Zi." Tumango si Sukiki, "Sige." "Nanay, hindi ka ba sasama sa amin pabalik?" Ngumiti si Zhao Yalan at kumaway. "Hindi, umuwi na kayo, may kailangan pa akong asikasuhin." Pagkasabi noon, lumingon siya at umalis. Pagkaalis ni Zhao Yalan, naglakad sina Sukiki at Suki papunta sa Su Corporation. Sa daan, napabulala si Suki, ilang araw lang ang nakalipas, ang kanyang nakababatang kapatid ay single, 4 na taon sa kolehiyo, hindi man lang nagkaroon ng boyfriend. Pero ilang araw lang ang lumipas, at kasal na siya, paano niya ito matatanggap bilang ate? Kasal na ang kapatid, siya ay single pa rin, nakakaiyak isipin. At sa nakikita niyang mga larawan na naipost ni Sukiki sa social media, ang kanyang bayaw ay talagang gwapo, kahit siya nasanay sa mga gwapong lalaki ay nakaramdam ng kilig. Narinig niya na magaling din magluto ang kabilang panig, kaya lalo siyang nausisa. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Suki at nagsalita na. "Yes, talaga bang gawa ni Chen Zi ang almusal mo?" Nagyayabang nasabi ni Sukyu. Siyempre, ang almusal niya ay mas masarap pa sa Michelin. At sinabi pa niya na araw-araw niya akong lulutuan ng almusal. Sinadya kanyang asarin, "Ate, hindi mo ba naiintindihan ang pakiramdam na iniingatan ng isang lalaki? Bahala ka, single ka naman kaya hindi mo maintindihan." Nasaktan si Suki sa sinabing iyon. "Hindi ako naniniwala na ganun kagaling si Chen Zi. Sa tingin ko, lasing ka lang sa pag-ibig." Nag-irap si Sukyu. "Ngayong gabi ay yayain ko siyang kumain. Sumama ka at malalaman mo kung lasing na ako sa pag-ibig." Pagbalik niya sa kumpanya, nag-text si Sukyu sa akin sa WeChat at nagtanong kung tapos na ako. Sinagot ko siya, sinabi kong tapos na ang pagparehistro ng kumpanya at pag-arkila ng opisina. Ngayon ay magsisimula ng mag-hire ng empleyado. Nagmungkahi si Sukyu na kumain kaming magkakasama ng kanyang ate ngayong gabi para makilala ko ang kanyang pamilya. Nagulat ako sa sagot ko. "Kung gusto mo akong makita," paliwanag niya, "kahit kasal na tayo. Pero hindi ka pa nakikilala ng pamilya ko. Gusto kitang iwi para makilala ang mga magulang ko, pero medyo nag-aalala ako na baka hindi nila ako magustuhan." Nakita ko ang malungkot na emoji sa chat, umiti ako at inaliw siya. "Ang pagkikita sa mga magulang ko ay pwedeng pag-usapan mamaya. Maraming trabaho sa kumpanya, kailangan ng oras para ayusin." Medyo dismayado si Sukyu pero naintindihan niya. "Sige, hindi naman huli kung pagkatapos mo nang matapos. Samantala, iisipin ko kung anong regalo ang ihahanda ko." Binanggit niya ang hapunan kasama ang ate niya, at tinanong ako, "May oras ka ba mamayang gabi?" "Siyempre, pagkatapos ng trabaho, pupunta ako sa inyong kumpanya para hanapin ka." Nagulat siya, "Asawa ko. Sasamahan mo ba ako pauwi?" Ngumiti ako at sinabing, "Ganyan din ang intindi ko." Masaya siyang nag-set ng oras, 7:00 ng gabi, magkita tayo. Isinara ko ang WeChat. Sa isip ko ay lumitaw ang eksena ng pagsundo sa kanya pagkatapos ng trabaho. Tiyak na mainit ang pakiramdam ni Sukyu. Para siyang isang pinaligayang maliit na babae. Iniisip ko kung paano magchichismisan ang kanyang mga katrabaho kapag sinundo ko siya makalipas ang ilang oras.
Tiyak na marami silang magiging ekspresyon. Sa hapon, nag-post ako ng ad sa hiring app na may magandang sweldo. Nakaakit ng mahigit 10 resume. Pagkatapos ng isang hapon ng panayam, kumuha ako ng 5 tao. Tumingin ako sa oras, malapit na mag-alas 6:30. Oras na para sunduin ang asawa ko. Kahit na may tulong ang sistema para gumawa ng lokal na operating system, kailangan pa rin ng daan-daang empleyado. Kailangan nating magtulungan para mapalago ang ICANN technology tungo sa malaking kumpanya. Kaya kailangan kong bilisan ang pagpuno ng koponan. Nilock ko ang opisina at sumakay ng taxi papuntang Subgroup. Dumating ako makalipas ang 10 minuto. Nag-text kay Sukyu, sinabi niyang nasa project department siya. Pahintayin ako, nagmamadali siyang pumunta. Nakita ng mga katrabaho niya sa department ang eksena. Agad silang nagsismisan. Mga ate, narinig niyo bang dumating si Chen Zi sa kumpanya? Maraming tao ang naghanap ng litrato sa WeChat. Hindi nagtagal, kumalat ang sikretong kuha ng receptionist sa grupo. Nakasuot ako ng formal. Ngiting mababaw, parang lalaking lumabas sa comics, walang anumang virtual filter. Napakagwapo. Nagkomento ang lahat, ang gwapo. Parang galing sa comics. May nagbirang handang magsakripisyo ng dibdib para dito. Nagtawanan ang lahat. Nahulaan ko kung gaano kasigla ang paligid sa kumpanya. Biglang dumating si Sukyu sa bulwagan sa unang palapag, nakita niya ako sa pinto. Masigla niyang tinawag, asawa, at mabilis na tumakbo palapit sa akin. Kahit gusto niya akong yakapin, o isang tahimik na yakap, pero naisip niya ang kanyang posisyon bilang isang nasa pamamahala. Kailangan niyang panatilihin ang imahe, kaya hindi siya dapat masyadong magpakitang gilas. Hindi niya dapat sirain ang sarili. Ang imahe ng isang babaeng matapang na presidente. Pero ang tawag niyang asawa ay sobrang lakas. Agad na napansin ng lahat. Nakita ito ni Sukyu na mula ang kanyang magandang mukha. Umiti ako at lumapit. Asawa, tapos ka na ba? Saan tayo kakain mamaya? Pinakalma ni Sukyu ang kanyang hiya. Ako hindi pa ako tapos. Kailangan ko pa ng ilang sandali. Asawa, gusto mo bang sumama sa akin sa taas? Hintayin mo ako sa project department. Tumango ako, sige, umakyat na tayo. Nagmamadaling pinindot ni Sukyu ang buton ng elevator. Pagpasok sa elevator, unti-unting nawala ang hiya sa kanyang mukha. Dumating ang elevator sa ika-8 palapag. Masayang inakay ako ni Sukyu papuntang project department. Asawa, ito ang pinagtatrabahuhan ko. Ang Subgroup ay may 5 departamento, at ang project department ang pinakamalaki. Kami ng nanay ko ang namamahala dito. Pasok ka, ipapasyal kita sa opisina ko. Agad kong naramdaman ang mainit na tingin na nakatutok sa akin, lalo na sa mga babaeng katrabaho. Para silang nakakita ng sikat na artista. Wow, ang asawa ni Ate Sukyu ay mas gwapo pa sa litrato ng ilang daang beses. Dinala ako ni Sukiki sa opisina, at pagkapasok niya, lumapit siya sa akin na may hiya at sabi, asawa. Miss na miss kita, kahit kalahating araw lang tayong hindi nagkita, pero parang ang tagal na. Ngumiti ako at sumagot, hindi naman ganoon ka-exaggerate, kalahating araw lang naman ang lumipas. Nagmukmuk si Sukiki at nagreklamo, pero parang ang tagal na talaga para sa akin, asawa. Para bang mas gwapo ka ngayon kaysa kaninang umaga. Umiti ako at hinawakan ang mukha ko. Nag-isip ako ng dahilan para makipag-ugnayan, baka mismo lang ako ng sobra. Pero sa totoo lang, alam ko. Dahil sa sistema, binigyan ako ng dagdag na charisma points. Walang pag-aalinlangan si Sukiki, may punto ka rin. Asawa, maupo ka muna, matatapos na ako sa trabaho ko. Pagkatapos, kakain tayo. Umiti ako ng mahina at malambing na sabi, huwag kang magmadali. Kahit gaano pa katagal, hihintayin kita. Lumapit si Sukiki sa akin at niyakap ako, ang bait mo, asawa. Biglang nag-iba ang tingin niya, parang nanlalabo ang mata, asawa, gusto mo bang halikan tayo? Napatigil ako, hindi makapaniwala sa narinig ko. Pumikit si Sukiki at hinawakan ang leg ko. Medyo napaflatter ako, ito pa ang unang beses na siya mismo ang nag-aya ng halik. Tuwang-tuwa akong nagtanong, hahaha. Asawa, biro lang. Akala mo ba seryoso? Sabi niya. Sa mga nagdaang araw, dahil sa pagliligawan ko, lalong naging malapit ang relasyon namin. Pero nag-aaral pa rin si Sukiki kung paano mas maging maayos ang pakikitungo. Nang hapong iyon, lihim siyang nanood ng video online. Natuto siya kung paano magpasiklab ng tamis sa pagitan ng mag-asawa. Nalaman niya na magandang paminsan-minsang kulitin ang asawa. Ngayon, unang subok niya, maganda ang epekto. Plano niyang magpatuloy sa pag-aaral. Nagkunwari akong galit, asawa, pero napakamakulit mo na talaga. Niloloko mo na ako ngayon. Sabay kong hinawakan siya at mahigpit na niyakap. Mahigpit kong hinalikan siya, asawa, huwag mo akong kagatin. Alam ko na, mali ako. Pakawalan mo na ako. Nang marinig ko ang pagsusumamo niya. Bitawan ko siya. Iyan tingnan natin kung susubukan mo pa ulit. Umupo ako sa sofa at kinuha ang cellphone para tingnan ang mga mensahe.
Namula ang mukha ni Tsukiki at bumalik sa kanyang desk. Walang gana siyang nag-process ng mga dokumento. Sa cellphone ko, maraming pagbati mula sa mga kaibigan at napuno ako ng kasiyahan. Lalo na ang mga kaklase ko noong high school. Nang mabalitaan nilang inalok ako ng campus queen na magpakasal, lahat sila ay nagulat. Nakaupo si Tsukiki sa upuan, paminsan-minsan ay tumitingin sa akin. Ngumiti siya ng bahagya at nag-isip. Ang bobong asawa ko, dahil sa kabaitan mo sa akin, ngayong gabi. Susunod na ako sa'yo. Makalipas ang 5 minuto, inayos ni Tsukiki ang mga papeles. Asawa, tapos na ako. Tayo na. Nasa baba ang ate ko. Sa paunguna ni Tsukiki. Sabay silang bumaba sa unang palapag, ngunit wala ang ate niya. Sakto namang nakatanggap si Tsukiki ng mensahe mula sa kanyang ate. Ate, pasensya. May meeting ako. Pumunta muna kayo sa restaurant. Magkita tayo pagkalipas ng kalahating oras. Nagpadala si Tsukiki ng emoji ng pagsang-ayon. Sinabi niya sa akin, asawa, tayo na muna. Ito ang perpektong plano na kanyang binubuo sa isip. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para gawing premyo ang kanyang ipon sa pamamagitan ng lottery para maakit ang tatay ko na magbigay ng 10 beses na pondo sa aking kumpanya. Ang kanyang deposito ay humigit kumulang 5 milyon, plano niyang gawing 50 milyon na puhunan para sa negosyo kung hindi sapat. Ipapagawa pa sa kanyang ama ang ilang bahay bilang dote, sa pag-isip nito ay sumilay ang tusong ngiti sa mukha ni Tsukiki. Kahit sino pa man, hindi dapat mahirapan ang asawa ko, sa sandaling ito ay may tunog ng sistema sa aking isipan. Mangyaring magsuot ng magkasamang damit ang host at si Tsukiki, ipakita ang pagmamahalan sa harap ng ate, matapos ang gawain ay makakakuha ng random na kasanayan bilang gantimpala. Ang ganitong gawain ay nakakatawa at nakakalungkot, unang beses makita ang ate ng asawa ay magsuot ng magkasamang damit. Si Tsukiki ay nagsimulang magsalita ng walang katotohanan, may kaugalian sa mundo ng negosyo ng binhay na bumili ng tiket sa loterya kapag nagbubukas ng bagong kumpanya. Hindi lamang magdadala ng swerte sa pera, kundi pati na rin magtataguyod ng maayos na takbo ng bagong kumpanya. Nang marinig ito ay napailing ako. Ano ba ang utak ng asawa kong ito, nanloloko ka ng mga espiritu, may maniniwala ba sa ganoong kagagong salita? Ngunit ayaw ko na ring siraan siya, umiti ako at sinabi, sige, pumasok na lang tayo at bumili ng isa. Pagpasok sa tindahan ng loterya, bumili si Tsukiki ng 100 tiket ng mayabang, inilagay sa bag. Pagkatapos ay hinila ako palabas, sa kanyang ganoong kilos ay tahimik akong nanalangin na sana ay manalo siya sa loterya. Sumunod ay iminungkahi ko, asawa, maaga pa, mamasyal tayo sa mall. Sa ganitong oras mamasyal sa mall, nag-alinlangan si Tsukiki at sinabi, asawa. Malapit nang dumating ang ate ko, pumunta muna tayo sa restaurant para magpareserba, kung mahuli tayo ay baka pumila pa. Umiling ako at mahinang sinabi, gusto kong bumili ng magkasamang damit, siya ay natigilan. Ano ang pagbili ng mag-asawang damit? Nakangiti kong sabi, maganda tayo sa mag-asawang damit. Ayaw mo bang magsuot? Mabilis na tumango si Tsukiki, gusto. Siyempre gusto, asawa. Tara, bilhin na natin ang mag-asawang damit. Tamang-tama para magyabang sa harap ng ate ko. Ang mungkahi ko ay kasundo ng kanyang ideya. Makalipas ang ilang minuto, dumating kami sa mall, pumili at pumili, sa wakas ay bumili ng isang set ng mag-asawang damit. Suot ang bagong damit, nagkahawak kamay kaming nagkwentuhan patungo sa restaurant, naghahanda para sa aming moment ng pagpapakita ng pagmamahalan. Sa daan, ang aming mag-asawang damit ay nakakuha ng maraming atensyon. Nakita ang mga letra sa damit. Ang ilang single ay puno ng inggit ngunit walang mailabas. Ang aming kagandahan ay nagpapamangha na parabang perpektong magkapares. At ang aking mahinahon at elegante na anyo ay lalo pang nakuha ang puso ng maraming dalaga. Sa daan patungo sa restaurant, tumunog ang phone ni Tsukiki, si Suki ang tumatawag. Ki, nasaan kayo? Hindi ba nagkasundo tayong mauna sa restaurant? Narito na ako pero wala kayo. Tiningnan ni Tsukiki ang oras, napagtanto na na-delay sila ng kalahating oras dahil sa pamamasyal. Medyo nahiya siyang sabi, ate, pasensya na. Darating na kami. Pagbaba ng tawag, pinaalala ni Tsukiki sa akin. Asawa, naantala tayo ng matagal sa pagbili ng damit. Nasa restaurant na ang ate ko. Tara, bilis tayo. Kaya hinawakan ko ang kanyang kamay at binilisan ang hakbang patungo sa restaurant. Sa daan, ilang babae na nagmumula sa kabilang direksyon ay nakakita sa amin at agad na nag-usap. Mga ate, hindi ba yan si Tsukiki at si Chenzi? Ang suot nilang mag-asawang damit ay nakakainggit. Isang babae pa nga ay palihim na kumuha ng litrato. Ipinost sa group chat, agad na sumabog ang usapan. Sa Binha University, maraming lalaki ang nagtapat kay Tsukiki. Ngunit siya ay magalang na tumanggi, sabi hindi mag-ibigan sa 4 na taon ng kolehiyo. Pero sa araw ng graduation,
Siya ay nag-propose sa publiko at nag-announce at nagpakita ng marriage certificate na nagdulot sa mga kaklase na kumain ng isang malaking bahagi ng dog food. Ngayon makita kaming magkahawak kamay, lalo pang sumakit ang kanilang puso. Dumating sa private kitchen restaurant, binuksan namin ang pinto, isang tingin ay nakita si Suki na nakaupo sa sulok. Magkahawak kamay kaming umupo sa harap niya. Nang mapansin ni Suki ang aming mag-asawang damit, lalo na ang kakaibang ulo ng aso na disenyo at mapang-asar na letra, ang iyong dog food, mabilis kang kumain ng dog food. Kabanata 16 na, busog na sa dog food. Kayo itong ay mag-asawang damit ba? Sa nakita niyang eksena, parang nakaranas si Suki ng kaunting atake. Siya ay natigilan. Ang damit na ito ay sobrang nangaapi. Hindi maganda para sa mga single. Pero sa totoo lang, pagkatapos isuot ni Chen Zi at Sukik ang mag-asawang damit, bagay naman sila. Dalawang tao na nakaupo ng magkasama, parang mag-asawa ang itsura. At makikita na sa pagitan nila ay may matinding pagmamahal. Si Chen Zi ay mas gwapo kaysa sa larawan. Tungkol dito, hindi maitatanggi ni Suki, pero ang paghahanap ng asawa ay hindi paghahanap ng idolo. Hindi sapat ang mukha. Ang pinakamahalaga ay kung paano tinatrato ni Chen Zi ang kanyang kapatid. Dahil ang magandang panlabas ay pare-pareho lang, hindi kayang harapin ang pagsubok ng panahon. Ang dalawang taong magkasama, tanging mabuting pagkatao at magandang ugali ang makakapagpatuloy. Kaya, para sa kinabukasan ng kanyang kapatid, nagpa siya si Suki na susuriin ng mabuti. Ang kanyang bayaw, gusto niyang makita kung si Chen Zi ay talagang kasing ganda ng sinabi ni Ki. Asawa, ipapakilala kita. Ito ang aking ate, si Suki. Siya ang vice-presidente ng Su Corporation. At siya rin ang director ng marketing department. Tungkol sa akin, nakita mo na kanina. Ako ang namamahala ng project department. Ako ang responsible sa product development, siya sa product sales. Pagkatapos sabihin ni Suki, nagpakilala siya kay Suki, ate. Ito ang aking asawa, si Chen Zi. Tiningnan ni Chen Zi si Suki. Nakangiting sabi, hello, ate Ki. Tumango si Suki nang may paggalang kay Chen Zi. Kahit magkapatid sina Suki at Sukik, magkaiba ang kanilang estilo. Si Suki ay may sexy at mature na estilo, matangkad at mataba, suot ang uniform. Dalawang mahaba at magandang binti, mukhang napakaakit. Si Sukik naman ay may kabataan at cute na estilo. Mukhang madaling apihin. Kahit sa trabaho, si Sukik ay nagpapakita ng strong woman image. Ito ay proteksyon lamang. Sa pribado, si Sukik ay malambot at cute. Uri na parang maliit at mahinhin, madaling magpukaw ng proteksyon ng lalaki. Kung hindi, ang mga empleyado sa kumpanya ay hindi gagamit ng dalawang tawag para sa magkapatid. Kapag nakita si Sukiki, karamihan sa mga empleyado ay tinatawag siyang Ate Kiki. Pero pagdating kay Suki, walang nangangahas na tawagin siya sa kanyang pangalan, lahat ay tumatawag sa kanya bilang Presidente Su. Kaya malalaman natin ang malaking pagkakaiba ng dalawang magkapatid. Ano sa tingin mo? Ate, naston ka ba sa gwapo ng asawa ko? Sukiki ay kumakapit sa braso ni Chen Zi. May mukhang mayabang. Umiling si Suki at nag-ikot ng mata, magsasalita na sana. Sa sandaling iyon, sunod-sunod na inihain ng waiter ang mga pagkain. Bago sila dumating, nag-order na si Suki ng mga pagkain. Alam na alam niya ang panlasa ng kanyang kapatid. Pero si Chen Zi, hindi niya gaanong alam. Gayunpaman, mga lutong bahay ang inorder niya, na dapat ay akma sa panlasa ng karamihan. Chen Zi, mga lutong bahay ang inorder ko, tingnan mo. Kung may gusto kang kainin, pwedeng magdagdag pa. Sabi niya. Kinuha ni Suki ang menu at inabot ito. Kumaway si Chen Zi at sinabi. Hindi na akma sa panlasa ko ang mga ito. Habang nag-uusap ang dalawa, kinuha na ni Sukiki ang chopstick at palihim na sumubok, ngunit agad. Ibinaba niya ang chopstick at may mukhang nandidiri. Ano? Hindi masarap. Nang makita ito, nagtaka si Suki at nagtanong. Okay lang, pero simula nang matikman ko ang luto ng asawa ko kaninang umaga. Parang ang pagkain sa labas, paano ko sasabihin, parang. Medyo mahirap lunukin. Mahirap lunukin. Nang marinig ito, napangiwi si Suki, hindi makapaniwalang sinabi, ikaw. Hindi ba masyadong exaggerated? Sa totoo lang, hindi nagpapalaki si Sukiki. Maaaring dahil sa sawa na siya sa mga mamahaling pagkain, kaya naman parang. Ang ordinaryong ramen ay napakasarap. At saka, ito ay almusal ng pagmamahal na personal na ginawa ni Chen Zi para sa kanya, kahit sa aspeto ng attitude. Malaking lamang na, ang magkasintahan sa panahon ng pag-ibigan, kahit kumain ng instant noodles. Ay masarap na masarap, pero para sa single dog kahit na. Ipapakain mo sa kanya ang mga mamahaling pagkain, pakiramdam niya may kulang. Ito ang tinatawag na, kapag may pag-ibig, busog kahit tubig, kapag wala, wala sa ginto ang kaligayahan. Sa pagitan ng dalawa, syempre hindi sila mapaghahambing. Asawa, gusto mo bang subukan ito? Kahit na ang pagkain sa labas ay hindi kasing sarap ng luto ng asawa mo, anuman ang mangyari.
Hindi mo pwedeng hayaan ang sarili mong magutom. Kinuha ni Chenzi ang isang piraso ng karne at inilagay sa bibig ni Sukiki. Inat mainit. Mabilis na ibinuka ni Sukiki ang bibig. At kinain ang karne, ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Nang makita ito, muling nagdilim ang mukha ni Suki at may naramdaman siyang inggit sa kanyang puso. Inimbita niya si Chenzi ngayon upang suriin ang kanyang bayaw. Pero hindi niya kayo pinayagang magpakita ng labis na pagmamahalan sa harapan niya. Hindi pa man nakakagamit ng chopstick, halos busog na ako sa dog food ninyo. Nakita ito ni Sukiki, kumuha rin ng kutsara at inilapit sa bibig ni Chenzi. Asawa, kumain ka rin, ibuka mo ang bibig mo. Ako naman ang magpapakain sa'yo. Nakita ito ni Suki, galit sa kanyang loob. Pero wala siyang magawa. Nagsisisi na siya kung bakit pumayag siya kay Sukiki. Nasamahan siyang kumain kasama si Chenzi. Ito ay para na niyang inilagay ang sarili sa kahihiyan. Kayong dalawa. Nakasuot ng magkaagaw na damit, nakaupo sa tapat niya na magkahawak ang mga daliri. Nag-aalagan sa isa't isa, samantalang ako, itong single dog, ay napapanood lang ang dalawang ulo ng aso sa damit ninyo, at ang dalawang nakakasakit na salita, sobra namang pang-aapi ito. Sa oras na yon, tumingin din ang mga customer sa restaurant sa direksyong ito. Nang makita ang magandang babae at gwapong lalaki na sina Sukiki at Chenzi, karamihan sa mga tao, ay nagpakita ng inggit, at nang tumingin kay Suki, ang inggit sa kanilang mukha, ay naging awa. Tingnan mo ang taong ito, para siyang bumbilya. Kaya, bago pa man matapos kumain, nagdahilan si Suki na may gagawin siya. Umalis siya agad sa restaurant, sa lugar na ito, hindi na siya makapaghintay kahit isang saglit. Sa susunod, kahit patayin siya, hindi na siya darating mag-isa para kumain kasama silang dalawa. Grabe, hindi pa nga nagsisimula ang pagkain, busog na ako sa pagpapakita nyo ng pagmamahalan. Muntik na akong mabusog, sinong hindi magagalit? 17 kabanata. Sa daan pa uwi ng mga magulang ni Chenzi, si Sukiki ay nakahawak sa braso ni Chenzi. Asawa, maganda ang ginawa mo kanina, gagantimpalaan kita. Hinawakan ni Chenzi ang kanyang ilong at mahinang nagtanong, ano ang igagantimpala mo sa akin? Hindi ko sasabihin sa iyo ngayon, malalaman mo sa tamang panahon, nagpanggap na mahiwaga si Sukiki. Pagkatapos ay sinabi niya, ngayong tanghali. Inutusan ako ng nanay ko na kumain sa labas, bago umalis, pinagbilinan niya ako Hingin sa iyo ang numero ng telepono ng biyenan kong lalaki at babae, sabi niya kailangan niyang pag-usapan ang tungkol sa kasal. Kahit na kinuha na natin ang lisensya, ang kasal at handaan ay hindi pa naisasagawa. Ang mga maliliit na bagay na ito, ipaubayan na natin sa mga magulang ng dalawang pamilya, tumango si Chenzi. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang cellphone at sinabi, sige. Babasahin ko sa iyo, isulat mo, binuksan ni Chenzi ang kanyang contact list. Binasa niya ang mga numero ng cellphone ng kanyang mga magulang, isinulat ito ni Sukiki. Ipinadala niya ang numero kay Zhao Yalan, pagkatapos ay binuksan niya ang WeChat. Hinanap ang account ng nanay ni Chenzi, nag-apply na magdagdag ng kaibigan, dahil mayroon siyang numero ng cellphone niya. Kaya madali itong mahanap. Ang dahilan kung bakit niya gustong idagdag ang WeChat ng nanay ni Chenzi, ay dahil sa ilang araw, dadalhin siya ni Chenzi pauwi. Gusto niyang samantalahin ang panahong ito upang makipag-ugnayan muna sa kanyang biyenan, upang kapag nagkita sila, hindi sila magiging awkward. Pagkatapos magdagdag sa WeChat, nag-type si Sukiki ng mensahe. Ipinadala niya ito, Tita, magandang araw, ako si Sukiki. Ako ang asawa ng iyong anak na si Chenzi. Ang nanay ni Chenzi ay nagngangalang Wang Yue, ang tatay ay si Chen Weiming. Parehong empleyado sila, nagtatrabaho sa isang bayan sa ilalim ng Binhai City. Sa oras na ito, kakauwi pa lang nilang dalawa, nakita ni Wang Yue na may nag-add sa kanyang WeChat. Sa una, akala niya ay bagong kasamahan sa trabaho, ngunit hindi niya inaasahan. Ang kausap pala ay ang kanyang manugang. Agad na binuksan ni Wang Yue ang moments ni Sukiki. Nagsimulang tumingin. Nitong mga nakaraang araw, nag-post si Sukiki ng ilang mga post sa moments. Lahat ay may kaugnayan kay Chenzi, at ang background ng moments ay ang kanilang magkasamang larawan din. Mukhang tama nga na siya ang kanyang manugang. 2 araw ang nakalipas. Noong malaman niya na nagpakasal sina Chenzi at Sukiki, siya ay medyo nagulat. Alam na alam niya ang kalagayan ng kanilang pamilya, hindi niya inakala na ang kanyang anak ay makakapag-asawa ng napakagandang asawa, at ito pa ay ang pangalawang prinsesa ng Su Corporation. Ang Su Corporation ay masasabing nangunguna sa industriya ng kosmetiko sa Binhai City. Bawat taon ay lumilikha ito ng 10,000 trabaho para sa lungsod. Kahit ang mga leader ay nakikipagkita kay Su Jiangwo, ay magalang na lumalapit. Nang makita ni Sukiki na hindi sumasagot si Wang Yue ng matagal, hindi niya napigilan ang magtanong. Tita, nandyan ka ba? Mabilis na nag-react si Wang Yue. Nag-type siya ng sagot, Kiki, nandito ako.
At huwag mo akong tawaging tita, tawagin mo akong nanay. Nanay, nang makita ni Tsukiki ang mensahe ni Wang Yue, natigilan siya. Noong una, nag-aalala siya kung hindi siya gusto ng kanyang biyenan. Matagal nang nag-add ng kaibigan, ngunit hindi sinasagot ang kanyang mensahe, ngunit hindi niya inaasahan. Sa sandaling magsalita siya, diretso sa punto at pinapabago ang tawag sa kanya. Masigasig na ganito, wala nang dapat ipag-alala. Kaya, agad na nag-edit ng mensahe si Tsukiki at sumagot, sige. Nanay, pagkasabi, nagpadala pa siya ng nahihiyang emoji. Nang makita ito, tuwang-tuwang tumayo si Wang Yue, lumabas ang isang ngiti sa kanyang mukha. Sa oras na yon, lumabas din si Chen Weiming mula sa kusina, napansin niya ang kakaiba kay Wang Yue. Mahal, nakikipag-usap ka ba sa anak natin at tuwang-tuwa ka? Mahal, kinakausap kita, naririnig mo ba ako? Si Wang Yue ay nakatayo sa sala, abala sa pakikipag-usap kay Tsukiki. Wala siyang oras para pansinin si Chen Weiming. Anong sinisigaw mo, nagluto ka na ba ng kanin? Magluto ka na, hindi mo ba nakikitang masaya akong nakikipag-usap sa manugang ko? Nang marinig ang salitang manugang, lumiwanag ang mga mata ni Chen Weiming at agad siyang lumapit. Masayang sabi, anong manugang? Yung babaeng ikinasal kay Chen Zi ba? Mula nang mag-post si Chen Zi ng marriage certificate sa social media, ang mga kamag-anak ng pamilya Chen ay halos nagkagulo, lalo na ang tiyahin ni Chen Zi at ang kanyang pangalawang pinsan. Sunod-sunod silang tumawag kay Chen Weiming para itanong kung ano ang nangyari kay Chen Zi. Noon, parehong walang alam sina Chen Weiming, hindi nila alam na ikinasal na pala si Chen Zi. Ang reaksyon nila ay halos katulad ng mga magulang ni Tsukiki. Ganun talaga, kaya nitong nakaraang 2 araw. Palagi silang tumatawag kay Chen Zi para dalhin ang asawa niya sa bahay at makilala nila ito. At ano ang itsura ng asawa? Mahal, sabihin mo sa magiging manugang natin. Tanungin mo kung kailan siya libre, at dalhin siya rito kasama si Chen Zi. Sabihin mo, gusto naming makita siya. Tiningnan siya ni Wang Yue at sinabi, magiging manugang, si Kiki ay manugang na natin, may kasal na sila. Agad na pinatpat ni Chen Weiming ang bibig, tama, mali ang sinabi ko. Sa sandaling yon, nagpadala si Tsukiki ng sunod-sunod na mensahe, nanay. Idadagdag kita sa WeChat, may isa pa akong sasabihin sa'yo, hindi ba kami ni Chen Zi ay kasal na? Pero wala pa kaming kasalan. Sabi ng nanay ko, gusto niyang makipag-usap sa inyo tungkol sa kasal. Sa mga susunod na araw, uwi ako kasama si Chen Zi at magdadala kami ng regalo. Sabihin niyo kung ano ang gusto niyo, maaari niyong sabihin sa akin. Nang makita ang mensahe ni Tsukiki, mabilis na nag-type si Wang Yue bilang sagot, huwag na mag-abala, basta dumating ka lang. Kung gusto mong magdala ng regalo, dalhan mo ako ng apo, iyon lang ang masaya ko. Matapos ipadala ang mensahe, naisip ni Wang Yue na hindi tama, kaya binawi niya ang huling bahagi. Ngunit nakita pa rin ito ni Tsukiki, tila mahal siya ng kanyang biyenan. Kasal pa lang, pinapanganak na agad. Sa pag-isip niyon, ngumiti si Tsukiki ng matamis. Mahal, kanino ka nakikipag-usap? Ang saya-saya mo. Nang makita ito ni Chen Zi, hindi maiwasang itanong. Ngumiti si Tsukiki, nakikipag-usap ako kay nanay. Si nanay? Tumango si Tsukiki, si nanay. Pagkasabi niyon, inangat niya ang kanyang telepono at ipinakita kay Chen Zi ang chat. Mahal, ang galing mo naman, mabilis kang naka-adapt. Nakikipag-close ka na agad sa nanay ko. Tiningnan siya ni Tsukiki, nagkunwaring galit, ano nang sinasabi mo? Bahala ka na, tamad na akong makipagtalo sa'yo. Pero mahal, kailangan mong magsikap sa mga susunod na araw, ayusin mo ang mga bagay sa kumpanya. At dalhin mo ako sa bahay ng biyenan ko ng maaga. Tila gusto nila ako. Nang sabihin yon, may pag-asa sa mukha ni Tsukiki. Tumanggo si Chen Zi. Ngumiti si Je. Pag-uwi nila, kinuha ni Tsukiki ang telepono at nag-scroll sa TikTok. Hindi niya inaasahan na sa pag-scroll. Makikita niya ang sarili at si Chen Zi. Mahal, tingnan mo. May kumukuhang video nating nakamatching outfit at ipinost sa TikTok. Ilang daang libo na ang likes. Kahit nakakahiya ang secret filming, pero di maikakaila. Na maganda ang pagkakuha. Pinindot ni Tsukiki ang save at inilagay ang video. Sa gallery, mahal, i-airdrop ko sa phone mo. Kinuha ni Chen Zi ang tuwalya, bumalik sa mesa ang phone. Ikaw na mag-airdrop. Pagkasabi niyon, pumasok si Chen Zi sa banyo. Kinuha ni Tsukiki ang phone. At nagsimulang mahirapan dahil hindi niya alam ang password ng phone ni Chen Zi. Baka birthday ba ng asawa o anibersaryo? Si Tsukiki, ayon sa sarili niyang iniisip, ay ilang beses na nag-input ngunit laging mali ang password. Sa wakas, sinubukan ni Tsukiki na may pag-asa ang petsa ng pagkakasal kahapon. At hindi inaasahan, nagtagumpay ito. Sa mukha ni Tsukiki, biglang lumitaw ang ngiti. Hehe, mukhang mahalaga pa rin siya sa asawa. Tahimik niyang kinuha ang cellphone at pinalitan ang password ng petsa ng pagkakasal kahapon. Samantala, sa loob ng banyo,
Si Chen Zi ay nakahiga sa batya, masayang naliligo. Biglang, tunog ng sistema, ding, binabati ang host, na natapos ang gawaing magsuot ng magkaparehong damit at magpakitang giliw-li. Gantimpala, kasanayang exposure boost, 18 kabanata. Tuloy-tuloy na ang kumpanya. Sa mga sumunod na araw, si Chen Zi ay lumalabas ng maaga at umuwi ng gabi araw-araw. Sa kanyang pagsisikap sa mga nakaraang araw, sa wakas ay nakapag-recruit siya ng daan-daang empleyado na nagpaandar sa Fengshen Technology. Tungo sa tamang landas, at ang Fengshen Technology bilang isang teknolohiyang kumpanya ay nahahati sa 5 departamento: Human Resources, Pananalapi, Department ng Teknolohiya, Produkto at Marketing, daan-daang empleyado. Ang nahati, kaya bawat departamento ay may mga 20 ilang tao lamang. Susunod, kailangan pang mag-expand at kumuha ng mas maraming talento sa Fengshen Technology. Isang umaga, si Chen Zi ay nagdaos ng isang pulong sa loob ng kumpanya. Sa pulong, gumawa si Chen Zi ng malaking desisyon na magtakda ng isang ingranding layunin para sa kumpanya. Ngayon, ang Fengshen Technology ay opisyal ng nasa tamang landas. Susunod, inaasahan ko na kayong lahat ay magsikap at sa loob ng 6 na buwan ay may develop ang lokal na operating system at ilunsad sa merkado upang palitan ang dayuhang sistema. Malakas at may kumpiyansang sinabi ni Chen Zi. Nang marinig ito ng lahat, nagtinginan sila. Medyo hindi makapaniwala sa kanilang mga tenga. Sa loob ng 6 na buwan, makadevelop ng lokal na operating system at palitan pa ang dayuhang sistema. Baliw na ba ang boss? Alam nyo, sa larangan ng computer operating system, ang dayuhan ay nangunguna ng 24 na taon na bumubuo ng malawak na ecosystem ng gumagamit. Ang gusto sa loob ng 6 na buwan na makadevelop ng lokal na sistema at palitan ang dayuhan, ito ay parang panaginip lang. Kahit si Steve Jobs ay muling pagkakatawang tao, wala ring posibilidad. Sa loob ng 24 na taon na ito, maraming malalaking internet kumpanya sa bansa ang sumubok na mag-develop ng lokal na operating system. Ngunit sa huli, lahat ay nabigo at lubos na nabigo. Kaya, sa mundo ng teknolohiya, may isang hindi nakasulat na patakaran na kung gagawa ka ng internet, kahit anong gusto mo ay pwedeng gawin, pero huwag lang subukan ang operating system. Dahil alam ng lahat, ito ay isang bagay na talagang imposible. Boss, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Bagong tatag pa lang ang ating kumpanya, nasa simula pa lang. Kung maglalaro, gumawa ng software, o mag-stream, lahat iyon ay pwedeng gawin. Pero kung sa simula pa lang ay gagawa na ng operating system, medyo sobra na ito. Sa loob ng opisina, isang manager ng departamento ay tumayo at nanghimok. Sa totoo lang,